Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Elmer Briones, shoutout kay Bon Richards. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang mga kilay ng espada ni Ye Gucheng ay kumunot at sinabi sa malamig na boses, "Anong problema?" Si Han Sanchen ay nagpakalat ng maling balita at nilaybot ang mga bundok at tubig. Sa katunayan, sinamantala niya ang pagkakataong obserbahan ang lupain, upang malampasan ang ating pagkubkob at lihim na akayin ang mga piling tao mula sa landas patungo sa punong tanggapan ng Panginoon. Halika ang taong apurahang paraan ng boses. Totoo ba yon? Tinatipon na ni Aaron ang mga alagad ng nihilismo. Sa mga oras na ito, malapit na siyang umalis. Upang maging makatao. Bang! Damn it, Aaron! Nang marinig ang balita, galit na galit si Ye Gucheng at binasag ang mesa ng alak sa harap niya. Si Elder Shufeng at Elder Wu Liufeng ngayon ay walang dapat pag-usapan. Ngayon ang isa ay mas nababalisa kaysa sa isa. Lonely City, Aaron is not as simple as we thought. I just want to paralyze us by visiting the mountains and playing with fruits. We should send someone to intercept it and at the same time, we should send our troops back to the base camp upang suportahan si Wang Wanzi ngayon ang harap at likod ng mga tropa ng dalawang hukbo ay nakalagay sa kanilang sariling mga kampo sa isang distansya kapag ang Aaron ay sinamantala ang kahinaan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Medyo nag-isip si Ye Gucheng, ito talaga ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Kung may anumang kahinaan si Wang Janzi, ang kanyang kinabukasan ni Ye Gucheng ay magwawakas. Sa kabutihang palad, marami tayong especially iya sa nihilismo. Ang Aaron ay kayang ipagtanggol ang isa, ngunit hindi dalawa, at higit pa. Sabi ng matanda sa Shufeng. Kunin ang mapa. Hindi siya pinansin ni Ye Gucheng at umiinom ng malakas. Mabilis na naglabas ng mapa si Wu Yan at ikinalat ito sa harap ni Ye Gucheng. Nang maingat na tiningnan ni Ye Gucheng ang mapa, nagulat siya. Mayroong ilang mga landas na paikot-ikot sa bundok sa nihilismo. Lahat, sundin ang utos. Si Ye Gucheng ay nagbigay ng malamig na inumin at sinulyapan ang lahat ng tao. Pagkatapos ay sinabi niya, "Mr. Wu Yan, pinamunuan mo kaagad ang 10,000 tao upang tugisin mula sa landas." Pinangunahan ng master ang 10,000 tao upang tumulong anumang oras. Ang iba ay sumusunod sa akin upang pamunuan ang hukbo hanggang sa base camp. Sa ganitong paraan, maaari nating walisin ang lahat ng paraan pabalik sa base camp mula sa paanan ng nihilismo upang matiyak na hindi natin mapapalampas ang mga tropa ng Aaron. Oo, lahat sila ay nagutos at nagmamadaling nagayos. Di nagtagal, ang mga tropa ni Ye Gucheng ay pamwesto sa paanan ng nihilist na bundok, sinamantala ang gabi, na nahahati sa 3 puwersa, dahan-daang umatras hanggang sa base camp. Ye Gucheng at ang iba ay nagmamadaling abutin ang mga sorpresang tropa ng Aaron. Gayunpaman, nang mahigit kalahating oras ang lumipas, ang pagkabalisa ni Ye Gucheng at ng iba ay dahan-daang nauwi sa pagdududa. Sa wakas ay nagtagpo ang 3 hukbo ng 1 kilometro sa harap ng base camp. Mula sa malayo, ang base camp ay kalmado, at tila walang posibilidad ng anumang pag-atake ng kaaway. Aaron, nagmamadaling tanong ni Ye Gucheng kay Wu Yan. Sa lahat ng paraan, wala kaming nakitang bakas ng kalaban. Wu Yan daw.
Umiling din si Elder Shofeng. Siya ang namamahala sa gitnang daan. Maaari niyang matugunan ang pangkalahatang hukbo sa pangunahing kalsada at ang mga tropa ni Wu Yan sa maliit na kalsada anumang oras. Sa kasamaang palad, sa lahat ng paraan, walang panganib. Nasaan na sila? Si Ye Guocheng ay naiinip na tumingin sa unahan. Mahirap bang maging hukbo ng Aaron, lalo na ang hukbong multo? Nawala sa manipis na hangin. Sa oras na ito, bumukas ang tent ng base camp, at si Wang Janzi, kasama ang ilang tao, sa ilalim ng patnubay ng ilang disipulo, ay lumakad hanggang kay Ye Guocheng at iba pa. Matapos marinig ang balita mula sa guard na disipulo, kakaiba ang naramdaman ni Wang Janzi. Nang siya ay dumating kay Ye Guocheng, siya ay labis na nabalisa at sinabing kakaiba, "Guocheng, hindi ba dapat ikaw ay nagbabantay sa paanan ng nihilismo? Bakit ka bumalik kasama ang iyong mga tauhan at mga kabayo?" Si Ye Guocheng ay napahiya at mabilis na humingi ng tawad, sabihin sa Panginoon na natanggap niya ang balita na si Han Sanchen ay sadyang namamasyal sa hapon at nagsinungaling. Sa katunayan, gusto niyang pumasok sa base camp namin, kaya pinangunahan ni Guocheng ang hukbo pabalik upang suportahan siya. "Ano ang nahanap mo?" Sumimangot si Wang Wanji. Tapat na umiling si Ye Guocheng, kakaibang sabihin, ang ating mga tropa ay nahahati sa 3 ruta, at tayo ay nagmamadaling bumalik upang mag-imbestiga sa lahat ng paraan, ngunit ang mga tropa ng Aaron ay tila nawala. Nawala, sumimangot si Wang Janzi, madali para sa isang tao na magtago, ngunit hindi madaling magtago ang daan-daang tao sa isang hukbo. Boom! Biglang, sa dilim, sa paligid ng mga bundok sa di kalayuan, isang nakagugulat na pagsabog ang tumunog, at isang puting liwanag ang lumiwanag sa kalahati ng lambak. Hindi malinaw. Ang mga tao ay hindi malinaw na nakakarinig ng mga sigaw ng pagpatay sa lahat ng dako, at sa liwanag ng apoy, ito ay ang liwanag ng espada. Hindi pwede. Wang Janzi sa oras na ito kagiat na boses ng isang inumin, ang buong ekspresyon ng tao ay nagbabago walang kapantay na mabangis, iyon ay ginagamit namin upang tambangan ang asol na langit na lungsod upang suportahan ang mga hukbo. Si Ye Guocheng ay kasing putlo ng kamatayan, kami, damn it. Sa isang sampal, sinampal ng isa kay Wang Huan ang pamaypay sa mukha ni Ye Guocheng. Tumalon ang buong tao at pinagalitan, "Naloko kami." Nanginginig ang katawan ni Ye Guocheng, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa apoy ng beacon sa di kalayuan. Ang isa sa lumang dugo ni Wang Huan ay direktang bumulwak mula sa kanyang bibig. Kung hindi siya isang demigod sa huli, halos hindi niya mapabagal sa isang hininga. Sa nihilismo, ang karamihan sa mga tao ay halatang tuliro sa apoy sa hindi kalayuan. Sa unang pagkakataon, inakala nilang sinasalakay nila ang hukbo ng Yaoshen Pavilion. Ngunit maging ang nihilismo ay nabigla. Sa oras na ito, ang Medicine God Pavilion ay mas nalilito. Nagkatinginan ang lahat ng tao sa Yaoshen Pavilion at nagulat sila. Pagtingin ko sa apoy sa malayo, natatakot akong hindi ako makabalik para alalayan. Ramdam ni Ye Guocheng ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha. Halos mabali na ang ngipin niya. Paanong naging ganito? Anti-infidelity? No, double anti-infidelity. Dapat alam ni Aaron na may mga especially iya tayo, kaya gumawa muna siya ng anti-infidelity, sadyang mag-ingat tayo, tapos maglagay ng panibagong anti-infidelity para makamit ang dobleng anti-infidelity. After we completely put sa aming pagbabantay, nahulog kami sa kanyang plano na ilihis ang tigre mula sa bundok. Sumimangot si Wu Yan, kalahating patay sa galit. Ang hakbang ni Aaron ay halos naging walang pagtatanggol sa kanila. "Aaron, walang hiyang kalapiteng mababa ang lipad, paglaruan mo pa nga ako." Ye Guocheng malamig na mukha, magaan na boses galit sumisigaw ng isang paraan, sa mga mata ng pagsabog ng galit, kahit na nais na direktang magsunog ng Aaron in situ ash. "Wu Yan, kunin mo agad ang elite at patayin mo ang asong iyon kasama ko." Galit na tunog ng inumin, Ye Guocheng potensyal na uminom ng dugo Aaron, pumili ng balat Aaron, tapusin upang lumipad patungo sa apoy. "Ang tanga mo, sa tingin mo hindi pa sapat ang talo ko." Sa oras na ito, gumawa si Wang Huan ng marahas na inumin. Ano ang silbi ng pagmamadali? Sa layo mula rito hanggang sa nihilismo, aabutin ng hindi bababa sa kalahating oras para makalipad ang mga masters. Gayunpaman, sa paghusga sa kasalukuyang opens iba,
tinatayang pagkatapos ng kalahating oras, wala ng elite na tropa. Nang pumunta doon si Ye Gucheng, katumbas ito ng pagpayag sa iba na direktang tambangan. Pwede bang manood na lang tayo? Si Ye Gucheng ay ayaw bumalik. Kung nasa iyo ang kalahati ng utak ni Han, hindi mo sasabihin sa akin iyon ngayon. Puno ng galit ang mga mata ni Wang Huan. Sa sobrang galit niya ay muntik na siyang mabuga ng baga. Ano pa ang masasabi mo tungkol sa mga likas na alagad ng nihilismo, ngunit iyon lang. Nag-iwan ng isang pangungusap, galit na sinabi ni Wang Janzi, anong ginagawa mo? Kapag natapos na ni Aaron na kainin ang mga ambush tropa ko, sasalakayin ba niya ulit tayo? Bumalik ka sa paanan ng bundok at manood. Panipi-panipi, damn it, asno. Ang galing ng nihilism. Ganyan nilalaro ng walang kabuluhang basura. Damn it. Ang pang-aabuso ni Wang Huan ay pare-pareho. Sa ilalim ng dissuasion ng ilang subordinate, bumalik siya sa pangunahing account. Ibinaba ni Ye Gucheng ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang mga mata na may panghahamak, at galit ng mga executive ni Wang. Dapat mong pagnilayan ang iyong sarili, batang henyo, haha. Kung magagalit ka sa Panginoon sa susunod, maaari kang maghintay. Damn it, stupid people do stupid things. You can go back and reflect. Kung hindi, pupunta sa iyo ang mga multo ng mga elite na tropang iyon para maghayganti sa gabi. Malinaw na hindi sila nasisiyahan sa paraan ng paggawa ni Ye Gucheng. Bilang karagdagan, lahat ay nagtatrabaho sa ilalim ng Wang Chanji, at lahat sila ay may hawak na mahahalagang posisyon. Ang bawat isa ay isang katunggali sa bawat isa. Paano natin mapapalampas ang isang magandang pagkakataon para yurakan ang isa't isa kung nakita natin ang pagkakataon na samantalahin ito? Narinig ni Ye Gucheng ang pang-aabuso at pangungutya, ang kanyang mga kamao ay bahagyang nanginginig. Kailan niya makukuha ang mga basurang ito para turuan ang sarili niya? Sa partikular, siya mismo ay isa sa mga pinahahalagahang tao sa grupong ito ng mga pangkaraniwang tao, at ang kanyang kabataan ay may magandang kinabukasan. Ngunit ngayong gabi, ang mga bagay ay nagbago ng malaki. You don't talk nonsense. We just didn't expect na ang Aaron, isang dead waste, ay sobrang galing sa paglalaro. We were careless. Nakilala ni Huyan ang mga executive na iyon, ngunit umalis na si Wang Wenji. Oo, hinamak lang ni Gucheng na paglaruan siya sa mga kasuklam-suklam na paraan na ito. Inalagaan din ni Elder Shoufeng ang guya. Pagkatapos ng lahat, si Ye Gucheng ang kanilang malaking puno ngayon. Hehe, ano ang main idea? Kung hindi kasing husay ng iba ang utak mo, aminin mo na patay na itik ka pa rin. Masasabi ko rin na hindi ako mahilig humabol sa katanyagan at kayamanan. Kung hindi, ang tatlong tunay na Diyos ay makakakuha ng iba. Matagal na sana yan sa bag ko. Nakangiting sabi ng isa pang senior executive. Tapos, bigla siyang nagngangalit at sumigaw, Bragby, who the hell can't? You guys, the first pick is mahaba at matanda, ngunit ito ay hindi matatanggihan. Tama na, malamig na umiinom si Ye Gucheng, tinitigan ang pinuno ng tuktok at malamig na sinabi, sa palagay mo ba ay hindi tayo sapat na kaiya-hiya? Sumama tayo. Nyan, kayong Gucheng, na may malamig na mukha, ay sumugod sa garrison sa paanan ng bundok. Napahiya ang nakatatandang Shoufeng. Nagmamadali siyang maabutin siya. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, sa wakas ay hindi na niya napigilan, well, Lonely City, huwag kang magalit kay Shifu. Hindi ko lang makita ang mga anak ng asong iyon. Kapag karaniwan kang makapangyarihan, binabati nila ang isa't isa, na may mga nakangiting mukha. Para kang masungit na aso. Oo, may pakialam din si Kuya Marshall Brother Shoufeng sa'yo. Ayaw mo bang mainsulto? Ayon sa akin, lahat ng bagay ngayong gabi ay ginawa ng maldite na Aaron na iyon. Damn it, sooner or later, pira-piraso natin ang asong iyon. Nanlamig ang mukha ni Huyan, at sinabi niya kay Ye Gucheng, pagkatapos, ito, ang tiwala ni Wang Janzi sa iyo ay nabawasan sa hinaharap, dapat tayong mag-ingat. Maaaring sumali si Han Sanchen sa mga tao ng lungsod ng Tianlan. Ngayon ay maaari siyang magmadaling bumaba ng bundok anumang oras. Dapat tayong mag-ingat, kung may nangyaring mali. Hindi natuloy si Huyan, ngunit halata ang kahulugan. Malamig na mukha ni Ye Gucheng, tumango, itinaas ang isang boses para sumigaw ng paraan,
lahat ng tao ay nagmadaling bumalik kaagad sa paanan ng bundok para sa akin. Oo, sumunod ang hukbo at sumugod sa paanan ng bundok. Ngunit sa nihilismo, nang ang pangkat nihilist ay nasa estado ng takot at pagkabalisa, nakatanggap sila ng isang matagumpay na ulat mula sa kanilang mga alagad. Ang hukbo ng pamilya Haoshan ay biglang dumating, at ang mga piling tao ng Yaoshen Pavilion na tumambanggan sa kalsada ay agad na lumabas, at ang dalawang panig ay nagpalitan ng putok. Ngunit ang hindi inaasahan ng elite na hukbo ng Yaoshen Pavilion ay ang hukbong ito ay dapat natambangan, ngunit hindi ito nataranta. Sa halip, handa itong makipaglaban sa kanila. Di nagtagal pagkatapos noon, biglang pinangunahan ni Aaron ang daan-daang kakaibang hayop upang sisingilan ang mga piling tropa ng Yaoshen Pavilion mula sa likuran. Nang marinig ito, mas nabigla ang mga nihilis. Kasabay nito, hindi maiwasan ng lahat na itoon ang kanilang mga mata kay Raoyo sa tabi ni Master Sanyong. Matapos ang malaking tagumpay ngayon, ang lahat ng kakaibang hayop ay pansamantalang inilagay sa likod ng bundok ng sefeng ng nihilist na sekta. Pinangunahan ni Raoyo ang kanyang mga alagad para alagaan sila, ito. Imposible ito. Walang paggalaw ng mga kakaibang hayop sa bundok sa likod ng 4 na taluktok. Kung kakaiba ang ulan, malakas siyang nagdududa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.